Hello po, good morning. Kumusta? Ayun, very good. Si tatay? Nasa loob po. Oh. Nakabihis na siya? Oh, very good. Kumusta si John Paul? Okay, bless mo na, bless. Very good. Nag-almusal na kayo? Opo, nakatapos ako. Katatapos lang. Kumusta si Polivic? Walang po. Okay naman, very good. Si Aljon, kumusta? Ayos naman na. Okay, good. Uy, nakapag-semento na kahapon na. Apat. Pero yun nga, sinabi ko din sa kanya na nag-aalala din yung tao na anong gagawin ngayong araw, sabi ko sa kanya, ang gawin nyo muna pahinga kasi kapag kung ipagkakaubayan na computer ako, yung magagawa. Oo. Pahinga muna. Pahinga muna siya. Nasa kanya po yung bike, sa kanya, pinagkatiwala ko muna sa kanya. Oo, dinala niya yung bike mo. Para may magamit sila doon na service nila kasi may hangganan naman yung paghiram ng bike niya. Tapos na rin yung mission ko sa paggala. Tapos na. Dito ka lang sa bahay. Very good. Hintayin mo na lang kami dito, ano? Hintayin nyo kami. So, mga kababayan, mga kabarangay, ang napagkasunduan namin nila tatay, nila Polivic is, ang kasama namin pagsundo, si tatay na lang. So, yung tatlong magkakapatid dito is maiiwan na lang, no? Okay na si tatay? Hello, tay? Okay, good. So, time check mga kababayan, 8:31 po ng umaga. Naman po kapag dating din sa social media, siyempre aware na rin ako, maano na rin yung experience ko sa social media. May nakita akong fake account, ginagamit yung pangalan mo. Tapos yung upload niya, kinukuha niya naman sa amin. 'Di ba? Nakita mo yun, Sam? Oo. Kaya sa mga kababayan, magre-remind po kami, wala pong account si Polivic. Yung nakikita nyo po is impostor po yun. Kinuha lang yung pangalan niya, picture niya. Ang ginagamit kong account, yung account ko na na-hack, na perfect timing. Dinidelete na yung account ko ng hacker. Naisipan ko, dumating sa isipan ko at damdamin ko, na-boring ako nun. Binuksan ko yung account ko. Pagkabukas ko ng account ko, daming notification o sinasabi ni Facebook na ganito ganyan. Na yun nga, hanggang Morning, tay. Okay ka lang? Kumusta na? Okay naman. Okay, so kumain ka na? Okay, so let's go. Para hindi tayo So, Polivic, ikaw muna bahala sa mga kapatid mo rito. Sige, John Paul, alis muna kami, ha? Okay, sige, bahala muna kayo rito. Hintayin nyo kami ni mama nyo, ha? Okay, sige, salamat. God bless. Okay, so yun mga kababayan, tutulak na po tayo patungong Baguio para masundo na yung si teacher. At muli po mga kababayan, ako magre-remind po sa inyong lahat, gaya na aking sinabi, wala pong Facebook page si Polivic. Mayroon kasing nakita kami kahapon na nag-create po siya ng page and then ginamit yung pangalan ni Polivic tsaka picture niya. And then yung mga ina-upload niya is yung mga videos namin. Kumukuha siya sa amin. Kaya mag-ingat po kayo, wag po kayo maniniwala sa mga fake account. Okay tayo? Let's go po tayo. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, andito na po kami sa sasakyan at samahan nyo kami. Mag-pray date tayo na makarating at makauwi ng maayos at ligtas ng team. Ganon din po sa kabilang team mga kababayan kasi kaya kunti kami ngayon dahil hinati ko po ang team dahil ngayon din po yung araw ng check-up ni Kuya Oliver, no? So sama-sama tayo mga kababayan, walang bibitaw, walang aayaw hanggang maging maayos ang kalagayan ng pamilya ni tatay, no? So kumusta ka naman, tay? Okay naman. Ako yung bali, nag-iintindi nga sa mga bata, nagluluto sa umaga. Tsaka, yun nga, pupunta
gaya ng paggawa ng ginagawa ko sa bahay. Kumusta si Polyvic type? Tingin ko parang malamya siya ngayon today. Talagang si Polyvic po, talagang ano po, hindi po problema po talaga yung ano, hindi siya nakainom ng gamot, kaya ganun siya. Ang kailangan talaga sa kanya kung paano siya mapainom ng gamot, kung sa doktor ba siya para mapaniwala yung pag-inom niya ng gamot, kung nakalandalan ba siya sa doktor. Yun ang ano ko sa kanya, kasi kung hindi siya nakakaramdam ko, kung hindi siya makakainom talaga ng gamot, ano, parang matagal yung recovery niya sa kanya dahil yun nga, hindi mo mapangaralan. Sa kanya lahat ang katwiran, hindi mo siya mapangaralan, hindi mo siya. Kaya ang pinaka number one, pinaka magandang gagawin talaga dyan, tay, kailangan ma-admit siya. Yun nga po. Yun na lang po, wala na iba. Kasi hindi na natin pwedeng persahin, wala tayo sa pangyarihan, wala tayong karapatan kumbaga. Binigay ko na yung ano, yung pag ano sa kanya na para uminom ng gamot, ano talaga, ang gusto niya talaga, ano, paniwala sa sarili, wala siyang sakit, hindi niya kailangan maggamot. Doon lang kami magkakasundo sa mga lumipas na araw na pinahayaan ko siya sa gusto niya. Kaya ganyan, hindi kami magulo. Pero kung halimbawang aanin ko siya, pipilitin ko siya sa gusto kong mangyari, minum siya ng gamot, huwag mo na siya mag-aalis ng bahay. Hindi talaga kami magkakasundo mag-ama, kaya hinayaan ko siya sa gusto niya. Yun lang, pinakakain ko siya ng ayos pagdating dyan. Tapos kung may gatas pa, pinapagatas ko palagi. Yun lang gusto kong ano, baka ako makukuha nga sa ano, diplomasya na pagmamahal sa kanya. Lalo pa ngayon, tay, uuwi na si teacher, dalawa na yung magiging alagain. Magiging 3 pa, wag naman na sana. Kasi kailangan mapacheck up din natin si Aljun para hindi na bumalik. At least si Aljun sumusunod sa mga sinasabi natin. Pero hindi rin natin pwedeng ipagsawalang bahala. Okay. Pero sa lahat ng yan, tay, kailangan lang natin maging matatag, matibay. Kailangan maging matibay ka bilang ama. At kailangan ipag-pray natin ang lahat, no? Darating naman na si RJ, nakatulong ninyo. Si RJ, kumbaga ikaw, tay, magmamanage sa iyong ina, ay asawa, sa iyong mga anak. Then si RJ, kakausapin ko siya about sa business na gagawin, sisimulan natin para sa inyong pamilya. Pero sa ngayon, tay, focus muna tayo sa pagsundo natin sa iyong mahal na asawa. Anong pakiramdam mo? Uuwi na yung si teacher ngayon, susunduin na natin. Anong pakiramdam mo po? Masaya po ako dahil sa pagkasundo sa kanya, magkakasama-sama na uli kami lahat. Di ba? Yun po yung ano, magandang nangyayari sa buhay namin. Matagal na hindi ako na hindi nakasama ng aking pamilya. 3 taon. Kaya sa oras na to, sundo natin panibagong simula para magkasama-sama kami sa pagkakaisa namin sa sama-sama para kami maging masaya at ma-recover namin ang lahat sa pamamagitan ng pagsama-sama namin at yun nga, sinasabi kong sa akin sarili, may Daddy Frankie na nakaalalay sa amin na sa ganong katagal na panahon pinagkalooban kami ng Panginoon. Sa pamamagitan niyo po, ginawa kayo instrumento ng Panginoon para kami mapasaayos. Bagamat hindi pa naman talaga maayos, pero alam ko sa tulong niyo mapapabuti po kami ng diretso. Marami po salamat doon sa mga pagtulong niyo, lalong na sigit sa mga patuloy na nagdadasal, na nanalangin sa amin, na nagbibigay ng awa. Maraming po salamat sa inyo. Okay, tay. Basta, tay, masasabi ko lang, yung kasabihan natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Kailangan ikaw bilang ama, manindigan ka, mag-isip ka paano mo ikukuman ang iyong pamilya, no? Kasi alam mo, kahit anong gawin natin, kahit anong dasal natin, kung tayo ay hindi gagawa, kahit anong tulong gagawin ko, kung kayo mismo ay hindi, ikaw mismo ay hindi mag-iisip, hindi magsisikap, wala pong mangyayari.
no? Basta kami gagabay sa abot ng aming makakaya. Ano po? Okay. So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo po kami hanggang sa dulo ng bidyong ito. Maging ako man ay excited na para makita ninyo si teacher at para makapamuhay sila. Magsama-sama na ang pamilya ni tatay na maayos at ligtas. Loobin nawa ng Panginoon, mga kababayan, na mapagtagumpayan nila ang pagsubok na ito na nangyayari sa kanilang buhay. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Love you all po. Tuloy-tuloy tayo sa video and God bless po. Okay. May umaga na parang wala nang pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandiyan. Diba tay? Baguhin mo yun tay. Ipamukha mo sa kanila or ituro mo sa kanila yung tama talaga. Hindi porkit hindi natin sila sinunod, hindi na natin sila mahal. Hindi. Minsan, di ba sabi nga nila the more na pinagsasabihan mo yung bata, hindi porkit pinalo mo yung bata, hindi mo na sila mahal. Di ba? Kumbaga, ano mo yung pinaka maganda bilang tatay para sumunod sila sa'yo. Hindi pwedeng sinabi nila is yun na. Kasi malalaki na rin sila diba? Kailangan may task, may mga trabaho na rin sila sa bahay. O ikaw maglaba, ganito ganyan. O trabaho mo ito maglinis. Ako ito gagawin ko. Parang i-convince mo sila na, mga anak, may mga assignment tayo. Ako gagawa ng banggirahan. O ikaw, linisin mo dito. O ikaw, Aljon, ay John Paul, magluto ka. Yung mga ganun. Dapat ganun dapat. Diba? So, everyday na nababanat yung mga katawan, pati isip, nagpa-function. Kasi pag, yun nga, steady lang ang tao, kakain lang, tulog. Talagang maiinip, darating yung time na nabuburyong. Diba? Sabihan si Alpe kasi nga sitwasyon niya pagka pinagsasabihan ko ngayon Nagagalit siya. Pero si Aljon at saka si John Paul okay pa. Okay. Tsaka si RJ, di ba? Yun, sila na muna yung mo. Tapos yung si Alpi, kailangan talaga mag-isip tayo ng parang paano natin ipa-admit yun. No? dapat talaga ma-admit siya. Sunod natin yun. Pag-selfie, kailangan kayo mind lang naman sa pabayaan mo yun tayo. Dapat ang gagawa nun si Aljon at saka si tatay. Sa loob ng family, hindi pwedeng tayo Edad pa lang na mga mga halimbawa, mga 9 na taon. Nasanay na yung mga kapatid kong lalaki, mga nauna sa akin na nagtatrabaho sa kung alam ko na pagtrabaho na dyan sa may public na kasi habon ko yun. Basta wag lang magutuman tayo, no? Kasi pag napabayaan talaga sa kain, kung sa kain talaga, kahit anong hirap ang buhay, kakain at kakain tayo Yun nga lang, medyo difficult, mahirap. So, ibig kong sabihin kasi sa mga anak mo, saka sa asawa mo, hindi dapat talaga sila pwedeng iwanan kasi pag nasobrahan ng pagod at konting gutom, napapabayaan nila yung mga trabaho nila. Hanggang sa palalim na ng palalim yung hirap ng isip nila, doon na magsisimula yung stress. Diba? Kaya kailangan
kailangan talaga tayo bilang ama, talagang yun nga po, yung sinabi ko, kaya nga tumutulong ako na magkaroon ka na ng hanap buhay dyan para ikaw yung magkukuman kasama mo si RK.